pa ng interest yung mismong savings mo? O pakikwento nga sa amin at pakipaliwanag. Ang dahilan kaya nagpalabas na nga ng sari-saring impormasyon ng Department of Finance patungkol nga dito sa bagong batas na nagpapataw ng 20% na withholding tax sa interest na kinikita ng ating mga deposito sa bangko. Ang sabi ng DOF ay hindi naman babawasin yung 20% na yan sa buong deposito ng isang kliyente ng bangko. Ang pagbabago ngayon dito sa bagong batas, ipapataw ito sa time deposits. Dati kasi ay mas mataas ang tax o mas mababa ang tax para sa time deposits na tataas sa 3 taon ang maturity at exempted pa nga sa buwis ang interest ng time deposits na 5 taon pataas. Pero dito sa bagong batas ay flat rate na 20% na ang withholding tax sa time deposits at sa kahit ano pang deposit products ng mga bangko. Paglilinaw din ng mga bangko, hindi kasama riyan ang mga dideposito bago mag-July 1. Mananatili sa dating halaga ng tax ang mga ito hanggang sa mag-mature at kunin na ng isang account holder ang kanyang pondo mula sa bangko. Ruth, muli para sa ating mga kapatid, papaalala lang natin ang tax na ito ay binabawas doon sa interest na kinikita at hindi doon sa buong deposito. Ruth. Siguro isa pa ipaliwanag natin na Gerard, bakit ba nagkaroon ng ganyan? Parang sinasabi ng Department of Finance, hindi yan bago, may inayos lang sila doon sa pagpapataw ng buwis. Ano ba yung objective niyan? Oo. Ruth, tama yan, kasi ang sabi ng mga eksperto, yung ating sistema bago ipinatupad itong batas na ito, parang unfair nga raw at parang mas pinapaboran ito yung mga maraming pera. Kasi kapag nag-invest ka o naglagay ka ng pera doon sa mga time deposit na mahigit 5 years ang maturity, at kadalasan ang minimum investment dito ay nasa 100,000. So parang sa pangmayaman nga lamang ito at mas mababa pa yung tax nila. So para wala ng ganitong diskriminasyon na sinasabi, flat rate na lang, 20% na ang withholding tax sa kahit anong deposit products na nag-earn ng interest. Ngayon ang sinasabi rin ng pamahalaan dito, sa halip daw na ilagak natin yung pera natin sa mga deposit products, dapat daw mag-invest tayo. Ilagay natin ang pera natin doon sa iba't ibang investments katulad ng stocks, UITFs, mutual funds at iba pa. Ay ibinaba yung ilang mga transaction fees at mga buwis dito sa mga ganitong klaseng investments. Katulad na lang sa stocks, meron tayong tinatawag na stock transfer tax. Dati ay 0.6% yan at ibinaba na ito sa 0.1%. Ibig sabihin yan, Ruth, kapag ka nag-invest ka ng 10,000 pesos sa isang particular na stocks, dati ang binabayad natin dyan ay 60 pesos. Ngayon, 10 pesos na lang. At bukod pa dyan, Ruth, tinanggal na rin ng pamahalaan yung tinatawag nating documentary stamp tax sa iba't ibang mga transaksyon.